So, nandito ako sa Toyota na guys, no? At ito yung gusto kong sakyan. Medyo mura lang siya, no? Ayan, mukhang used car na rin siya. I think yung price niya ito. Hi guys, what's up again? Another video, another vlog for today. And guys, for today's video, samahan nyo akong tumingin ng ito, car. Okay, so ang tanong natin is brand new ba or second hand? So bago natin pag-usapan yan, mag-intro muna tayo. Let's go! Hi guys! So ito, naglalakad tayo at maganda ang panahon ngayon. Pero kahit maganda panahon ngayon, siyempre doble-doble suot ko pa rin, no? Para safe tayo sa mga sakit, no? So ito, punta tayo sa car dealer. Yes! Yes sir, car dealer. Dahil titingin ako ng it's either brand new or second hand. Okay? So, kaya naman explore natin. Kasi nung nakaraan, hindi ko na video guys. Pumunta na ako sa Hyundai para tumingin. Pero nung time kasi na yun, is kulang na yung oras ko. Magmamadali. So, I tried the V6 engine Hyundai Genesis 2015. Ipakita ko sa inyo sa video. So ayan, nakita nyo yung video guys. Yun yung nakaraan ko. At pumunta ako. Manual siya. Natawa ako guys. Sobrang sarap magmaneho. Grabe. Parang mas gusto ko ata ang manual dito. Kaso dami kong kini-consider kung magmamanual ako or matic. Pero di ko pa kasi sure. Ang iniisip ko kasi guys, pag dumating yung family ko, kung matic man, at least alam nilang i-drive. Kung manual, ako lang kasi mag-i-enjoy. Lalo na sports car. Hindi naman siya totally sports car, semi. Yung nakita niyo yung Hyundai Genesis V6 engine, premium, gray color, not yet paid. Kasi hindi ko pa kinukuha at uutangin lang natin. Pero depende kung pag-ipunan ng tangin. So, i-check natin. Kaya, for today's video guys is magka-car hunting tayo. At nakakatuwa at magte-test drive tayo ng iba't ibang klase ng sasakyan, no? So napakalayo ng aking lalakarin, almost I think 4 kilometers guys. Yeah, 4 kilometers. So pauwi 8 kilometers. So ganun talaga. Well, nagpa-condition naman ako, nag-exercise ako, nag-jogging ako, nag-stretching kahapon. I think pang 3 days. Yeah. So na-adapt na rin ang katawan ko. Ang hindi lang ma-adapt is yung lamig. Ewan ko ba kung bakit. Pero ayun guys, no, bago pa mapunta sa ibang kwentuhan, no, at manawa kayo magdadaldal, at samahan nyo ako, diretso na tayo doon. Medyo malayo-layo pa kasi lalakarin ko, ayan, no. Diba? So malayo-layo pa siya, kaya naman doon na lang ako magtutuloy ng video, no, kaysa magdadaldal ako dito sa daanan. Okay? Okay, at ako'y gutom na rin. Bili muna siguro ako ng coffee and bakain bago tayo pumunta doon. Dahil ang oras dito ay 9:50 AM in the morning. So kung mapansin nyo, ako lang talaga mag-isa ngayon guys dahil ang dami kong lalakarin at hindi ko alam kung anong oras ako matatapos. Kaya naman mas maganda ako na lang kasi mahirap naman, nakakahiya kung may kasama ka mag-antay sa'yo, di ba? Which is mahirap. At least ako pa lang pupunta ay medyo kasi ako madami akong etchechebureche. Okay guys, okay, stop ko muna itong vlog na to. Okay, at maglakad tayo mabilis para makakain na rin. Go! Ayan guys, tingnan nyo, ito yung nilalakad ko pataas, uphill, para lang makapunta sa mga car dealer. Diba, yung sakripisyo mula Rockmont Hotel, 8 km, mula dun sa hotel namin. Wala akong mag-walk ng 8 km. Ginawa ko na siyang 8 instead 7 because uphill. Ikaw maglakad ng uphill. I think double yung calories mo na mabawas. Think, and this is, hindi ko alam kung 35 degree slope or 40, basta matarik. Yun, nakita nyo naman kung gaano katarik yung sawa. Papakita ko sa inyo ayan. Mukha lang siyang mababa. Pero
Pataas pa siya. Woo! Okay guys. Yeah, see you later. Dahil puro yung hininga ko lang marinig nyo. Okay, kailangan muna natin po kondisyon. Susunod, nakaganito na tayo pag maglalakad dito pagka lagi tayong ganito. Pag wala pa tayong sakyan. Okay. Ayan guys. So, ayan na. Grabe, lakad ko. Guys, mag-stop over muna ako. Kung bus nga nag-i-stop over, ako pa kaya. Dito, kain tayo sa Tim Hortons. Yo. So, and nandito na nga tayo sa guys, car dealer. Kaso nga lang, still holiday guys. Nakalagay kanina open, tapos bigla nag-close. So, nasayang. Pero okay lang din dahil nakakatingin tayo ng mga sasakyan. Which is, daming sasakyan. Pwede tayo maglibot-libot at tingin ng sasakyan. No pressure. Kumbaga, malaya kang mamili ng gusto mo. Makikita mo yung mga prices. Yan, no? Parang okay lang guys, no? Naka-show lang lahat ng sasakyan nila sa labas. No? So, marami to. Ayan yung Toyota sa kabila. Ito, halo-halo to. GMC, Chevrolet, may Toyota, may wala akong nakitang Honda. So, ganun kasi dito guys, no? Kung Toyota, hindi lang din Toyota ang binibenta mo, marami pa. Iba-iba yan. So, eto. Tingin tayo. Kasi ang mga sasakyan dito guys, yung iba hindi brand new, yung iba hindi. Yung iba kasi sinesole, no? So, eto guys, napakaganda, oh. Oh, di ba? Chevrolet na to, parang siya, Mustang yung mukha, no? Wow! Wag yan guys. Mahal. Mahirap mangarap. Pero tiyaga lang. So sa tingin ko yung mga kukunin natin mga ganito lang. Yung mga kayang-kaya lang natin. Pero for example guys, ito, yan Nissan. Ewan ko, Nissan Kicks ba to? I think, ayan, no, yung price niya is 22,000. So 22,000, mag-add ka pa dyan ng tax. At kung mahilig ka naman sa mga trucks, eto mga trucks. Ayan. Eto guys, pero okay na, kaso mahal pa rin. Ito Jeep. So, ayan yung mga sasakyan dito na binibenta, no? May natipuhan na ako guys, pakita ko sa iyo. Yung subcompact siya. Wala kasi siyang price nakalagay. It's either sedan or ito, subcompact. Di ko alam kung anong pronounce dun sa brand niya. Check natin. Samahan nyo ako. Ayan, kung mapapansin nyo yan, no? Ito, ayoko kasi malalaki, hindi mahilig. Yung sasakyan ko kasi sa Pilipinas guys, may sedan. Tapos nagdadrive ako ng Innova at saka ng van. So mas prepared ko i-drive yung sedan. Mas komportable ako. Hindi ko alam, baka sa Pilipinas siguro dahil mas sikip yung daral. Pag dito siguro okay lang, kahit mag-adjust ako ng medyo malaki. Pero check natin. Ganda, oh. Check natin guys, ha. So ito yung mga sasakyan dito, no. Ayan, no. Hindi ko, wala kasing, yung iba walang price. Ito, ano bang brand to? Hindi ko lang kung anong brand to eh. Search ko siya mamaya. Ito yung nagustuhan ko, kulay itim. Puti, okay din. Kasi yung sasakyan ko kasi itim. Miss ko yung kulay na itim, kaya mas gusto ko itim. Ito, ganda. Ito yung nagustuhan ko, no? Kaso, okay siya. Sa pag-aalaga lang siguro. Yung loob hindi masyado makita. Tapos ito yung puti. Ito. It's the white one. Ito yung white. Pwede naman yung white. Ano? At least dito kasi, yung brand ng mga Ford, brand ng mga local brand nila is good kasi mas madali atang mahanap yung parts kaysa i-compare mo sa. Pero alam naman natin guys sa Pilipinas, no, sikat talaga ang Japan brands, mga more on reliable. Pero dito I think kasi nandito tayo sa local area nila, kaya mas maganda siguro kung ang bibili natin is local brand and mas mura kaysa compare mo dun sa Japan, mas mataas ang tariff or mas mataas ang mga tax niya or I think price. Pero kung sabi nila, advice nila, local brand ang bilhin, mas may discount. Di ko alam guys, pero yung mga nanonood dyan, comment lang kayo para alam ko. Pero sa tingin ko naman na nakadepende pa rin, no? And ang pinaka-importante rin,
kung saan tayo masaya at komportable dun sa bibilin natin, okay? Maraming mga difference, maraming comparison. Mahirap yun. Pinakamaganda dyan, kasi car owner din naman ako sa Pilipinas. Eto, yung saan ka komportable at saan ka masaya. Diba? Yung mga tipong paggising mo, yun agad ang nasa isip mo, parang yung mahal mo. Pagkagising mo sa umaga, diba? Siya agad ang unang iniisip mo. Ganun din ito sa mga sasakyan, guys. Ayan. Kasi nga, meron akong sasakyan sa Pilipinas at kaya yun din ang gusto kong maramdaman dito kaya pag bibili ako sa sasakyan. Actually, ang dami pa dito. Meron pa dun, no? Check natin. Nahilig kasi ako sa, actually, ang hilig ko talaga sa sedan. And sunod, subcompact SUV. Sa tingin ko, a little bit okay ako dun. Mga ganito. Wag lang yung mga malalaki. Kasi mas prepared ko mag-drive nung medyo maliit. Kasi nag-drive na ako lagi sa Pilipinas sa malalaki. Ayoko. Hindi ako komportable. Mas gusto ko yung mga... Eto guys, ayan, yung mga ganito. Gusto ko. Kaso yung brand niya nga, local brand ata to. Kaya ito, German nga. So, I think medyo pricey rin siguro to. Pero ito, okay to sa akin, no? Yan, so at least meron na akong idea. May mga choices na ako na pwedeng bilhin. Ayun, kasi wala pa mga prices yung iba. So, ayan, punta tayo sa Toyota. Check naman natin yung mga car doon bago tayo umalis, no? So sad lang, walang tao, hindi tayo nakuha ng mga price. Meron ako nakuha ang price nung nung Friday pa. So ngayon wala akong nakuha mga quotations kaya I think kailangan ko na naman bumalik dito. Pero susunod na siguro. At para at least 'di ba, may idea tayo kung ano ba talaga ang mas maganda. Brand new, second hand, used car, ano pa ba yan? Or dito sa Facebook Market. Kaya nakadepende kasi yan guys, no? Iba-iba naman tayo ng lifestyle, iba-iba rin tayo ng mga trabaho, position, ganon. So, hindi ko nilalahat, no? Kaya, sa tingin ko, kung saan ka talaga komportable at saan ka alam mong hindi ka mahihirapan pagdating sa financial. So, yun guys, no? Tignan natin, last na guys. Puntahan natin yung Toyota saglit lang. Kasi may gusto akong sasakyan doon. Ayan guys, kung mapapansin nyo, ito yung price ng sasakyan. Makikita nyo rin dito yung odometer niya kung ano yung tinakbo. Yan, automatic transmission, 4-cylinder. 5 doors, kasama yung sa likod. So ayan, no? Yan yung mga ganito yung mga bentahan ng mga sasakyan dito sa Canada, Quebec. Yan, kaya kung pupunta ka dito, ayan, madali lang. So nandito naman na lahat ng mga specifications niya and details, babasahin mo na lang. So, nandito ako sa Toyota na guys, no? At ito yung gusto kong sakyan. Medyo mura lang siya, no? Ayan, mukhang used car na rin siya. I think yung price niya ito. Yan, 6,280. So, I think mura na siya para sa brand na ito at so para sa design na ito. Corolla. So, ito rin maganda, oh. Yan, 6,250. So, itong choice ko yung dalawa na to. Ito yung choice ko, yung dalawa. Ayan, no? Ganda, oh. Yung rim niya medyo malaki, oh. Bridgestone. Ayan, di ba? Ganda ng harap. So, sa tingin ko, kung babalik ako guys, itong dalawang ang titignan ko. Kukunin ko yung price nito. Kung hindi ko kasi sigurado kung ito yung price niya or baka yung number lang. Pero ang ganda. Itong dalawang tong pagpipilian natin. Yan. So, wala kasing tao. Sana mag-open. Hindi ko alam kung mag-open. No? Pero ang ganda. Ito, yan. Or ito, meron pa dito yung puti. Ito. So, sa tingin ko, Toyota ako. And sabi ko nga, wala naman sa ano yan. Sa mga brand, comparison, parts, nasa sayo yan kung saan ka komportable. Para sa akin guys,
And kung mas gusto mo yung used car, second hand, or yung mga high mileage, yan, di ba? It's up to you guys. Kasi ikaw ang gagamit niyan at araw-araw mo makakasama yan. Lalo na dito guys, hindi pagmamayabang ang sakyan dito. Necessity kailangan kasi lalo na winter, snow, ang hirap guys, sobra. Sa una lang masaya, sabi nga, di ba? So yan. Wala kasi siyang mga price. So siguro meron pa dun sa likod, I think. So kailangan natin siguro bumalik susunod. So I think meron pa tong ito part 2 kasi wala tayong makausap dito. Kaya sa tingin ko ulitin natin tong vlog natin. So hindi ko alam, baka next week na siguro paghahandaan natin. Okay. Sayang, walang tao. Ayan o, Toyota Manila. Ay hindi, I mean Quebec pala. Toyota Canada, Quebec. So, that's it lang guys for this video. Guys, meron pa palang mga ano dito, nalimutan ko explain. Ayan o, yung mga electric vehicle, no? Yan, uso rito guys, mga Tesla. Dami. Yan. So, sa tingin ko guys, meron pa dito pala. Pero, I think kailangan ko talaga bumalik next week. Kasi wala rin naman tayong magagawa. Tingin lang talaga. So, next week na lang guys. So, that's the video for today guys. So, maraming salamat sa panonood ng aking video. Abangan nyo yung part 2 nito dahil wala tayong makausap. Okay, so sa mga bago nating subscriber, don't forget to like and subscribe. Kung gusto mo yung magandang klaseng content, please subscribe me para updated ka sa mga susunod ko pang video. Let's go! Peace!